GCash IPO is coming. Ang tanong, bibili ba ako neto pag nag-IPO siya kasi sobrang laki ngayon ng hype ng IPO ng GCash. Pag nagbabasa ako sa mga social media, no, parang madaming interesado na bumili niyan. Why not? Kasi gamit na gamit siya eh. Gamit na gamit daw. And of course, nag-start na rin siyang maging profitable. I-base mo na lang yan sa experience mo kapag gumagamit ka ng GCash. Kapag nakipag-transact ka, kung anong klase ng fee yung sinisingil sa'yo. Okay? But before that, we're going to have an update on the PSCI or the stock markets. Ano nangyayari sa ating index. On another news, you have Maya. Over 1 million merchants na yung kanyang na-reach. Ako, I was wrong on Maya. Yung unang assumption ko rito. I thought at first it was too late already na pumasok sila dyan kasi nauna na si GCash, pero it seems eventually magiging duopoly ulit yung dalawa. So duopoly on telco this time, possible duopoly ulit in the fintech sector. And then you have the finance chief, si Vatman kung tawagin ng madaming netizen. Confident daw siya na mag-hit ng 7% growth. Ang Pilipinas will have to find that out kasi sobrang challenging ngayon yung ating economy. And there's too much political noise and uncertainty. And then you have the biggest, I believe siya pa rin yung biggest, no, na company ngayon sa Pilipinas. Gagawa ng massive share buyback program, 60 billion. Ano yung epekto nito sa ating stock market? Mayroong epekto yan. And then you have the CMEPA. Kumbaga itong topic na to, natagal ko to at one point in my channel. Una, medyo ayoko rito. Ngayon, I think may mga binago na sila na ito medyo promising na to kapag na-implement na. So first, you have the PSEI. Pabagsak pa rin or nahihirapan siyang umangat. Actually, pangat na siya, no? Pero year to date niya is negative pa rin. And from time to time, nagsasuffer pa rin siya ng tinatawag na contagion effect. Kung karoon ng bad sentiment sa US market, naapektuhan siya. So this week, I think, hindi maganda yung tinakbo niya. Parang a little bit flattish ata. So ito na yung year-to-date performance update. Yung mating na track ko. So you have the PSEI still on the negative. However, tinatalo niya pa rin on the downside ang S&P 500, no? So siya down siya ng negative 2.8, S&P down ng negative 3.5, and still surprisingly flattish or on the green ang Vanguard Total World Index. Ibig sabihin, yung bad sentiment ngayon sa US market hindi nararamdaman ng madaming stock market, 'di ba? Internationally and emerging markets. Kasi ganoon pa rin, no, maingay pa rin si Donald Trump. And because of that, yung kanyang mga policy nagkaroon ng recession fears, diba? Yung mga policy niya na yon na very aggressive mag-trigger ng recession. And worst, sinabi niya on one of his interview, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa performance ng kanilang S&P or sa kanilang stock market. Ano daw muna sila, short-term pain for long-term gain. Ganun daw yung parang tema niya ngayon. And meanwhile, yung aking dividend retirement portfolio is still on the green, outperforming these three indices. So very stable pa rin yung aking portfolio, and syempre dahil dividend siya, dividend portfolio, makatanggap pa ito ng mga additional dividends this month. Na supposed to pag natanggap ko yon, angat pa to ng konti. And syempre throughout the year, no, dahil pa ako matatanggap na dividends every month. Anyways, malapit nang mag-end yung March. So technically malapit nang mag-end yung first quarter ng mga company. So ang inaabangan ulit dyan is yung
first quarter reporting ng mga companies for 2025. Pag maganda yung mga earnings ng mga companies, first quarter pa lang, potentially magkaroon yun ng positive sentiment sa ating PSEI. Then we have the finance chief. Rate cuts to help Philippine hit 7% growth. So, ba't nagre-rate cut ngayon? Pababa na yung presyo ng mga bilihin Mapapansin ko yan So, tuloy-tuloy nang bumababa ngayon yung bilihin. So, cool down yung inflation. Therefore, mas optimistic ngayon yung BSP na gumawa ng rate cut throughout the year. Which is, goods yun for the overall stock market or equities market. Pero, ang equities market kasi, magkaiba yan sa economy minsan Ito, di ba, 7% growth daw. Ang nakita ko na to last year di ba? Beginning ng 2024 last year, ang daming analysts. You're going to grow close to 7%. Ganon. Ang ending, nag-decline tayo or nag-slow down less than 6%. Nasa ngayon, hindi ako optimistic na ma-achieve natin ang 7%. Gawa ng puro political noise ngayon ng Pilipinas, ang gulo-gulo. Di ba? Everything is all about politics ngayon sa Pilipinas and hindi na-address yung yung madaming economic issues, economic concerns. Kaya ako personally, I don't think there's a big chance na ma-hit natin yung 7%. Kapag siguro nakita ko na tumahimik na yung yung mga political issues, blah blah blah, then maybe. Pero sa ngayon kasi, di ba? Sa Senate, House of Representatives, puro all about politics yung usapan nila And then you have the CMEPA, stock trading expected to surge with 83% transaction tax cut. So ano ba yung CMEPA na yan? Ito yun, The Capital Markets Efficiency Promotion Act in the Philippines na at one point na tagal ko tong topic na to on my channel. Kasi during that time, nung early stage nga, parang sinasabi or parang ang gusto is lakihan yung tax on dividends 15% kasi parang ang assumption nila, majority naman lang naglalaro sa stock market. Mamayaman na tao di ba? So technically lang, nakakatanggap lang ng dividends, mamayaman na tao, which is false. Madami dyan, mga normal lang din na tao na ipag-participate. Gustong gamitin ng stock market for their or para ma-achieve yung kanilang financial independence eventually. And then lately, nung binabasa ko to, parang hindi na ganun yung mangyayari, Parang na lang, 10% pa rin. Ang in-adjust is yung mga more on sa mga foreigner, di ba? Yung paano mabawasan or malesen yung tax ng mga foreign participants sa ating stock market. And I believe, finaboran din dito yung mga yung mga mutual funds na under the pera ecosystem ba yon, yung retirement program sa Pilipinas kung saan ipapark nila yung pera mo para sa mga mutual fund. Okay. So, I think this one will help a little bit maybe to boost the liquidity, diba, ng ating stock market kapag mas madaming nag-participate or pumasok sa ating stock market, especially mga foreign buying. Okay. And then you have SM na recently nag-announce ng share buyback program na 60 billion. Alam ba market cap ngayon ng SM? I believe siya pa rin yung pinakamalaki SM right now is almost 1 trillion in market cap and 50 billion yung share buyback nila. So medyo malaki-laki na rin yun. Ang tanong, ayun nag-start na sila yung pala So, ayun namamakyaw na sila sa around 800 pesos. Ngayon, depende lang kung gaano sila magiging aggressive dito, 60 billion. Kasi napapansin ko kasi sa mga, mga Philippine companies, hindi sila ganun ka-aggressive mag-share buyback Yes, mag-ano sila ng share buyback, pero ubusin nila for so many years. Yun yung napapansin ko. Unlike sa ibang bansa na pag nag-announce sila ng share buyback, within a year, ganon, almost inubos talaga nila di ba? So ngayon, ano epekto nito sa ating stock market? Well, may epekto yan kasi PSEI is a market cap weighted index
And dahil market cap weighted siya, ang pinaka nagre-represent dyan is si SM being the biggest company. Sumunod ata si ICT. Dati ang sumusunod dyan si SMPH. Ayan, 757 billion. Pero, na-overtake na siya ng ICT. Dati, eto, 1 trillion din to dati eh. Pareha silang tigo 1 trillion dati. SM tsaka SMPH. I believe si ICT gumagawa din ng share buyback eh. Di ba? Ayun no? Oh. So ano yung implication niyan sa ating stock market? Well, yan, dagdag protection yan sa downside ng ating PSEI kasi yung mga malalaking company yung gumagawa ng share buyback, di ba? Ano ba yung goal ng isang share buyback? To protect the downside kasi naniniwala sila na undervalued yung company, so bibilhin nila, ika-cannibalize nila yung sarili nilang company, kakainin nila yung kanilang sariling shares. So ganun yun, na kapag naging aggressive gumawa ng share buyback, etong SM together with ICT, si SMPH ba? Wala na tong share buyback eh. So SMPH, wala no? Basta kapag nag-aggressive mag-share buyback yung dalawa, ICT tsaka SM, mas magkakaroon ng protection tong PSI na to on the downside. Ganun yun, okay? So, etong news na to, pabor to sa PSEI, sa mga index investors. And then, you have GCash na nililinis yung kanyang pathway para makapag-IPO siya, and isa sa mga sagabal daw is yung float. Kasi maraming malaki yung kanyang insider tsaka institutional ownership. Kaya i-reduce yung float to from 20%, gagawin na lang siyang 15%. And malaki-laking IPO to, di ba? 1 billion, 1.5. Kung 1.5 billion siya, ibig sabihin siya na yung biggest IPO sa Philippine market history. Bigger than yung previous na na-cover ko, yung si Maynilad, no? Kung sa 1.5 billion siya ibebenta, and sobrang laki ngayon ng interest dito ng public, na ako personally, bibili pa ako dito. Hindi ako bibili dito. I'm pretty sure pepresyohan to at a premium price, di ba? A very premium price, no? Especially sobrang laki ng institutional or insider participation dito. Na ako, di naman ako ganun ka-excited sa mga fintech, no? Fintech is a common technology nowadays. Lahat ng bansa may fintech app. Na actually, hindi lang si GCash eh. Bukod kay GCash, Paymaya, mga bangko, may sarili-sarili silang kung anong klase ng app na nilalabas eh. Di ba? So eventually magiging crowded yung space na yan. So yes, si GCash ngayon yung nagdo-dominate. Pero kung biglang makahabol yung iba, di ba? Eventually makakuha sila ng market share kung ano man yung na-enjoy ngayon ni GCash na dominance sa anilang sector. Expectation ko is madaming bibili dito na retail kasi nga nakikita nila, ginagamit nila, gamit na gamit. Therefore, magiging profitable, blah, blah, blah. Ako, I will let it play out and i-revisit ko siya siguro after 3 years and see kung may opportunity dyan. Anyways, may indirect rin ako dyan, participation, kasi I own Globe. Pero maski si Globe pala, no? Kukunti na lang yung allocation ko kay Globe on my dividend portfolio. And eto yung isang medyo matinding contender, up and coming contender ngayon ni GCash. No other than yung galing ulit sa TEL, PLDT. Laging sila yung nagko-compete no? Eto si Maya. So nung una, hindi ako optimistic dito eh. Sabi ko, it's too late na pumasok na to. Well, apparently, nakahabol na siya, no? In fact, parang may report sila na on the last year, late last year, nag-start na silang maging profitable daw. Okay? So, slowly, nakakuha na rin to ng market share, di ba? Slowly, nakakuha na rin to ng yung subscriber base niya, user base.
Kasi kung ano yung in-offer ni GCash, kaya rin kasing gawin ng ano Maya di ba? Gagayan lang yung dalawang yan Na si Maya, ganun din no, may indirect participation na rin ako dito kasi I own Tel, PLDT na indirectly may ownership din siya kay Maya. Gawa nung isa niyang subsidiary na hawak niya si Maya. So between the two, sa ngayon syempre si GCash yung nagdo-dominate. Pero 5 years from now, 10 years from now, I think ganun ulit yung magiging case nung dalawang to. I think magiging duopoly ulit yung dalawa. Okay? Eventually, I think sila ulit yung magko-control ng yan yung fintech sector.